Kumusta kayong lahat? Ako si Aina. At ikinagagalak kong makasama kayong muli. Ngayon, ibabahagi ko ang karanasan ng isang sister na may pamagat na pagkatapos mawasak ang mga pag-asa kong aalagaan ako ng anak ko sa aking pagtanda. Nang pumanaw ang kanyang asawa, ginawa niya ang lahat para mapalaki ang kanyang anak. Sa pag-asang, sa hinaharap, aalagaan siya nito sa kanyang pagtanda at aayusin ang kanyang libing. Dahil sa pag-uusig ng CCP, napilitan siyang umalis ng bahay para gawin ang kanyang mga tungkulin. Matapos ang ilang taon, nang umuwi siya para magpagamot, nalaman niyang walang pakialam sa kanya ang anak niya. Nawasak ang kanyang pag-asa na magpalaki ng anak na mag-aalaga sa kanya sa pagtanda, kaya labis siyang nasaktan. Sa gabay ng mga salita ng Diyos, naunawaan niya ang tunay na kahalagahan ng pagpapalaki ng mga magulang sa mga anak. Binitiwan ang kanyang mga inaasahan sa kanyang anak at naging handang magpasakop sa kataas-taasang kapangyarihan at mga pagsasaayos ng Diyos. Pakinggan natin ang kanyang karanasan. Magmula pa noon, madalas kong marinig ang matatanda na nagsasabing, maswerte si ganito at si ganoong tao dahil mabubuti sa magulang ang mga anak nila. Kapag may sakit sila, ang kanilang mga anak ay nasa tabi nila na inaalagaan sila. At sa pagtanda nila, nabibigyan sila ng marangal na libing. At para bang namuhay sila ng isang makabuluhang buhay. Ang paniniwalang ito na palakihin ang mga anak para alagaan ka sa iyong pagtanda ay malalim na nag-ugat sa puso ko. Noong nagkasakit ang mga magulang ko, nagsalitan kaming magkakapatid para alagaan sila. At pagkatapos pumanaw ng mga magulang namin, inilibing namin sila ng may dangal. Naniniwala akong hindi nawala ng saysay ang pagpapalaki sa amin ng mga magulang namin. At naisip ko, hindi ba't ang dahilan ng isang tao sa pagpapalaki sa mga anak ay para may mag-alaga sa kanya hanggang kamatayan at isaayos ang libing niya? Sa nayon namin, may isang matandang babae na nag-iisa. Pareho nang namatay ang asawa at anak niyang lalaki. Naiwan siyang namumuhay mag-isa at walang kakayahang tulungan ang sarili niya. Sa pagtanda niya, walang nag-aalaga sa kanya kapag may sakit siya at walang nag-ayos ng libing niya pagkamatay niya. Para sa akin, mukhang miserable ang buhay niya. Pagkatapos kong mag-asawa, nagkaroon ako ng isang anak na lalaki. Noong 15 taong gulang ang anak ko, pumanaw ang asawa ko. Malaking dagok sa akin ang pagkamatay ng asawa ko. Dahil sa lahat ng hirap ng buhay, pang-aapi ng mga tao at mga tsismis, halos nawala na ako ng lakas ng loob na magpatuloy. Pero naisip ko ang anak ko. At nagpasya akong palakihin siya, gaano man kahirap ang buhay. At umasa ako na sa hinaharap ay aalagaan niya ako hanggang kamatayan at isasaayos ang libing ko. Kalaunan, nagkaroon ako ng sakit sa puso at hindi maganda ang pakiramdam ko tuwing nagtatrabaho ako. Maalaga sa akin ang anak ko at kapag may sakit ako, nagpapakita siya ng pagmamalasakit na nagpagaan sa loob ko. Naramdaman kong hindi nawala ng saysay ang pagpapalaki ko sa kanya. Kalaunan, nakilala ko ang kasalukuyan kong asawa. Noong 2008, tinanggap ko ang gawain ng Diyos sa mga huling araw. Makalipas ang 1 taon, sinimulan kong gawin ang tungkulin ko sa iglesia. Paminsan-minsan,
Umuuwi ako para alagaan ang anak ko. Ipinagluluto ko siya ng paborito niyang pagkain, tumutulong ako sa mga gawaing bahay, at binibigyan ko siya ng kaunting panggastos. Sinubukan kong tugunan ang mga pangangailangan niya sa abot ng makakaya ko. Noong 2012, dahil kinailangang suriin ang politikal na pinanggalingan ng anak ko para makasali sa militar, inimbestigahan ng pulisya sa aming nayon ang pananalig ko. Kaya umalis ako ng bahay para magtago sa ibang lugar. Makalipas ang 2 buwan, nabalitaan ko na naaresto ang asawa ko dahil sa pangangaral ng ebanghelyo. Pagkatapos noon, hindi ako nangahas na bumalik sa bahay o makipag-ugnayan sa anak ko. Pagsapit ng 2017, madalas akong manghina at may mga palpitasyon ako. Kaya gusto kong umuwi para magpagamot. Pero hindi ligtas para sa akin na umuwi. Kaya tumira ako sa ate ko at hiniling ko sa kanyang makipag-ugnayan sa anak ko. 5 taon na ang lumipas magmula nang huli ko siyang makita. Kaya, sabik na sabik ako nang makita ko ang anak ko. Pinag-usapan namin kung ano ang nangyari sa nakalipas na ilang taon. Sinabi sa akin ng anak ko na nag-asawa na siya. Gusto niya akong iuwi at pasamahan ako sa asawa niya para kumonsulta sa doktor. Sinabi niya rin na pinaglaanan nila ako ng bahay para tirahan pagtanda ko. Napakasaya ko na marinig iyon. Naisip ko na ilang taon kong hindi nakita ang anak ko at hindi ko siya naalagaan. Pero iniisip niya pa rin ang kinabukasan ko pagtanda ko. At naramdaman kong maaasahan ko pa rin ang anak ko. Pero nang sumunod na gabi, pinuntahan ako ng anak ko pagkatapos ng trabaho na nasisiraan ng loob. At nagsabi, "Nay, hindi ka tanggap ng asawa ko. Hindi siya komportable sa katunayan na wala ka sa bahay sa loob ng maraming taon. Nag-away kami ng matindi. At sinabing, mamili ako kung siya o ikaw. Dahil inalagaan niya ako noong mga panahong dumaranas ako ng paghihirap, pinili ko siya. Para bang tinamaan ako ng kidlat. Itinuring ko ang anak ko bilang sandalan ko sa loob ng maraming taong ito. Nagsikap ako para palakihin siya. Umaasang aalagaan niya ako hanggang kamatayan at isasaayos ang libing ko. Pero ngayon, mas pinili niya ang asawa niya kaysa sa akin. At ayaw akong papasukin sa bahay niya. Hindi ba't nawala ng saysay ang lahat ng pagsisikap ko sa pagpapalaki sa kanya? Hindi ko matanggap ang realidad na ito sa loob ng ilang panahon. At umiyak ako ng labis. Pagkaalis ng anak ko, nagpatuloy akong tumira sa bahay ng kapatid ko at lumala ang kondisyon ko dahil sa dagok sa emosyon. Wala sa tabi ko ang asawa ko at hindi ko na rin maaasahan ang anak ko ngayon. Sinasabi ng mga tao na pinalalaki ng mga magulang ang mga anak nila para alagaan sila sa pagtanda nila. Pero wala akong maaasahan. Talagang nalungkot ako at nabagabag. Pinagmasdan ko ang pamilya ng kapatid ko na masayang nagsasama-sama. Nagtatawanan at masayang nagkukwentuhan. At pakiramdam ko ay walang pinagkaiba ang pagkakaroon ng anak sa walang anak. Na ako ay magiging isang matandang babae na nag-iisa. Walang mag-aalaga sa akin kapag nagkasakit ako. At walang mag-aayos ng libing ko kapag namatay ako. Pakiramdam ko, isang malaking kabiguan ang buhay ko. Nananampalataya ako sa Diyos. Kung gayon,
Bakit mas maayos ang buhay ng mga walang pananampalataya kaysa sa akin? Habang mas iniisip ko ito, mas nalulungkot ako. At ginugol ko ang mga araw ko sa labis na kalungkutan at kawalan ng gana. Isang araw, makalipas ang ilang panahon, biglang dumating ang anak ko para dalawin ako. Sinabi niya na nasangkot siya sa isang kaso at gusto niyang manghiram sa amin ng kaunting pera. Naisip ko kung paanong hindi ko siya naalagaan mabuti sa nakalipas na ilang taon. At ngayong namumroblema siya, bilang isang ina, dapat ko siyang tulungan sa mahirap na panahong ito. Kaya, hiniling ko sa asawa ko na bigyan siya ng kaunting pera. Sinabi ng anak ko na sa susunod ay isasama niya ang asawa at anak niya para makilala kami. Pagkatapos ng Spring Festival, talagang dinala ng anak ko ang maliit niyang anak na babae para makita ako. Naisip ko na, bagamat hindi pa rin ako tinatanggap ng manugang kong babae, kahit papaano ay makakasama ko ang anak at apo ko para alagaan ako pagtanda ko. At aalagaan nila ako hanggang sa kamatayan ko at iaayos ang libing ko. Tuwang-tuwa ako at puno ng pag-asa na may mga tao akong maaasahan sa mga huling taon ko. Ilang araw bago ang 2024 Spring Festival, naaresto ang pinsan ko at ipinagkanulo ako. Para maiwasan ang pagmamanman at pag-aresto sa akin ng pulisya, pumunta ako sa ibang lugar para gawin ang tungkulin ko at hindi ako nangahas na umuwi para sa Spring Festival. Noong dumating ang araw para dalawin ako ng anak ko, hindi ko mapakalma ang puso ko. Naisip ko kung paanong kababalik lang ng relasyon naming mag-ina sa nakalipas na 2 taon at pagkatapos ay umalis na naman ako. Magagalit kaya siya sa akin at hindi na ako kailanman muling kakausapin? Hindi ba't mawawala na naman sa akin ang anak ko? Noong naisip ko ang pagharap sa darating na panahon ng mag-isa, pakiramdam ko ay nadurog ang puso ko at hindi ako mapakali at hindi rin ako makakain o makatulog ng maayos. Bagamat patuloy kong ginagawa ang tungkulin ko, wala roon ang puso ko. Wala rin akong pagnanais na subaybayan ang gawain ng iglesia. Maraming beses akong nanalangin sa Diyos. Hinihingi sa Kanyang akayin ako palabas sa negatibong kalagayan ko. Kalaunan, nagnilay-nilay ako. Bakit ba ako masyadong nababahala at nasasaktan na hindi ko makita ang anak ko? Ano ang pinakaugat nito? Isang araw, nabasa ko ang mga salita ng Diyos. Bukod pa sa pagkakaroon ng mga ekspektasyong ito mula sa mga anak na nasa hustong gulang na, mayroon ding hinihingi ang mga magulang sa sarili nilang mga anak na karaniwan sa lahat ng magulang sa buong mundo, na sana ay maging mabuting anak ang mga ito at tratuhin ng maayos ang kanilang mga magulang. Siyempre, mayroong mga mas partikular na hinihingi sa kanilang mga anak ang ilang etnikong grupo at rehiyon. Halimbawa, bukod sa pagiging mabuting anak sa mga magulang, kinakailangan din nilang alagaan ang kanilang mga magulang hanggang kamatayan at isaayos ang libing ng mga ito. Manirahan kasama ang mga ito pagtuntong nila sa hustong gulang at maging responsable para sa mga kabuhayan ng mga ito. Ito ang huling aspekto ng mga ekspektasyon ng mga magulang sa kanilang mga anak na ating tatalakayin ngayon. Ang paghingi na maging mabuting anak ang mga ito at alagaan sila sa kanilang pagtanda. Hindi ba't ito ang totoong intensyon ng lahat ng magulang sa pagkakaroon ng mga anak at ang pangunahing hinihingi nila sa kanilang mga anak? Habang masyado pang bata ang kanilang mga anak,
nagsisimula ng magtakda ng mga hinihingi ang mga magulang at palagi nilang sinusubok ang kanilang mga anak. Tinatanong, "Paglaki mo, susuportahan mo ba si nanay at tatay?" "Opo." "Susuportahan mo ba ang mga magulang ni tatay?" "Opo." "Susuportahan mo ba ang mga magulang ni nanay?" "Opo." "Sino ang pinakagusto mo?" "Si nanay ang pinakagusto ko." Pagkatapos ay nagsiselos ang ama. "Paano naman si tatay?" "Si tatay ang pinakagusto ko." Nagsiselos naman ang ina. "Sino ba talaga ang pinakagusto mo?" "Si nanay at tatay." At doon ay nasisiyahan na ang parehong magulang. Sinisikap nilang maging mabuting anak ang kanilang mga anak. Samantalang, halos kakasimula pa lang matutong magsalita ang mga ito at umaasa sila na tatratuhin sila ng maayos ng kanilang mga anak paglaki ng mga ito. Bagamat hindi pa malinaw na maipapahayag ng mga batang ito ang kanilang sarili at wala pa silang gaanong nauunawaan, nais pa rin ng mga magulang na makarinig ng isang pangako sa mga sagot ng kanilang mga anak. Kasabay nito, nais din nilang makita ang kanilang sariling kinabukasan sa kanilang mga anak at umaasa sila na ang mga anak na pinapalaki nila ay hindi magiging walang utang na loob, kundi ay magiging mabubuting anak na magpapakaresponsable para sa kanila. At higit pa rito, magiging mga anak na maaasahan nila at susuporta sa kanila sa kanilang pagtanda. Bagamat tinatanong na nila ang mga katanungang ito mula pa noong bata pa ang kanilang mga anak, hindi ito mga simpleng katanungan lamang. Ang mga ito ay ganap na mga hinihingi at inaasam na umuusbong mula sa kaibuturan ng puso ng mga magulang na ito, mga napakatunay na hinihingi at inaasam. Kaya, sa sandaling makaunawa ng mga bagay-bagay ang kanilang mga anak, umaasa ang mga magulang na kapag nagkasakit sila, ang kanilang mga anak ay makakapagpakita ng malasakit, mananatili sa tabi ng kanilang kama at aalagaan sila, kahit na iyon ay pagsasalin lang ng tubig para makainom sila. Bagamat walang gaanong magagawa ang mga anak, hindi makakapagbigay ng pinansyal o mas praktikal na tulong ang mga ito, kahit papaano man lang, ay dapat makapagpakita ang mga ito ng ganitong pagkamabuting anak. Gusto ng mga magulang na makita ang ganitong pagkamabuting anak habang bata pa ang kanilang mga anak at kumpirmahin ito paminsan-minsan. Halimbawa, kapag hindi maganda ang pakiramdam ng mga magulang o pagod sila sa trabaho, tinitingnan nila kung alam ng kanilang mga anak na dalhan sila ng inumin, dalhan sila ng mga sapatos, labhan ang kanilang mga damit, o ipagluto sila ng simpleng pagkain, kahit pa ito ay pritong itlog at kanin lamang. O kung tatanungin ba sila ng mga ito na, "Pagod ba kayo?" Kung oo, hayaan ninyong ipagluto ko kayo ng makakain. May mga magulang na umaalis tuwing may okasyon at sadyang hindi bumabalik sa oras ng kainan para maghanda ng pagkain. Para lang makita nila kung ang kanilang mga anak ay lumaki na at naging matino. Kung alam ba ng mga ito na ipagluto sila, kung alam ba ng mga ito na maging mabuti at maalalahaning anak, kung kaya bang makihati ng mga ito sa kanilang mga paghihirap, o kung ang mga ito ba ay mga walang pusong ingrata, kung sa wala lang ba nauwi ang pagpapalaki nila sa mga ito. Habang lumalaki ang kanilang mga anak, at kahit na nasa hustong gulang na ang mga ito, palaging sinusubok ng mga magulang ang mga ito at palagi nilang inuusisa ang tungkol sa bagay na ito. At kasabay nito, palagi silang may hinihingi sa kanilang mga anak. Hindi ka dapat maging isang walang pusong ingrata.
Bakit ka nga ba namin pinalaki bilang mga magulang mo? Ito ay upang alagaan mo kami pagtanda namin. Sa wala lang ba na uwi ang pagpapalaki namin sa iyo? Hindi mo kami dapat suwayin. Hindi naging madali para sa amin na palakihin ka. Mabigat na trabaho iyon. Dapat kang maging maalalahanin at dapat alam mo ang mga bagay na ito. Lalo na sa tinatawag na yugto ng pagrerebelde, na ibig sabihin, sa pagtuntong ng isang binatilyo o dalagita sa hustong gulang, may mga anak na hindi gaanong matino o maunawain. At madalas silang sumusuway sa kanilang mga magulang at nagsasanhi ng gulo. Ang kanilang mga magulang ay umiiyak, gumagawa ng eksena at nanunumbat. Sinasabing, "Hindi mo alam kung gaano kami naghirap para alagaan ka noong maliit ka pa. Hindi namin akalain na magiging ganito ka paglaki mo. Hindi mabuting anak. Hindi marunong makihati sa pagpasan sa mga gawaing bahay o sa mga paghihirap namin. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang lahat ng ito para sa amin. Hindi ka isang mabuting anak. Pasaway ka. Hindi ka isang mabuting tao." Bukod sa pagiging galit sa kanilang mga anak, dahil sa pagiging suwail o pagpapakita ng radikal na pag-uugali sa pag-aaral o pang-araw-araw na buhay ng mga ito, ang isa pang dahilan ng kanilang galit ay ang hindi nila makita ang kanilang sariling kinabukasan sa kanilang mga anak, o nakikita nila na hindi magiging mabuting anak ang mga ito sa hinaharap, na ang mga ito ay hindi maalalahanin at hindi naaawa sa kanilang mga magulang, na wala sa puso ng mga ito ang kanilang mga magulang, o sa mas tumpak na pananalita, hindi alam ng mga ito kung paano maging mabuting anak sa kanilang mga magulang. Kaya, sa tingin ng mga magulang, hindi sila makakaasa sa mga ganitong anak. Maaaring walang utang na loob o suwail ang mga anak na ito, at nagdadalamhati ang kanilang mga magulang, nakakaramdam na nasayang ang kanilang mga ipinuhunan at ginastos para sa kanilang mga anak, na nadehado sila, na hindi ito sulit, at na pinagsisisihan nila ito. Kaya nalulungkot sila, nababagabag, at nagdadalamhati. Inilalantad ng Diyos na may mga inaasam-asam ang mga magulang sa mga anak nila. Partikular na, inaasahan nilang aalagaan sila ng mga anak nila hanggang pagkamatay nila at iaayos ang libing nila. Kapag nabigo ang mga anak nila na tugunan ang mga inaasam na ito, nasasaktan at nadidismaya sila at iniisip nilang walang saysay ang pagpapalaki nila sa mga anak nila. Ganoon mismo ang kalagayan ko. May mga ganitong inaasam ako sa anak ko noong napakabata pa niya. Umasa ako na aasikasuhin niya ako kapag may sakit ako, at umasa ako na pagtanda ko at hindi na ako makagalaw sa hinaharap, susuportahan niya ako at aasikasuhin sa araw-araw kong pamumuhay, at pagkamatay ko, isasaayos niya ang libing ko. Noong lumaki na ang anak ko, dahil sa pag-uusig ng CCP, hindi ako nangahas na umuwi ng ilang taon. Pagkabalik ko, nabalitaan kong naglaan ng bahay ang anak ko para sa akin, at na pwede akong umuwi para tumira roon pagtanda ko. Masayang-masaya ako, at naisip kong may paggalang pa rin sa magulang at maaasahan pa rin ang anak ko. Pero noong mas pinili niya ang asawa niya kaysa sa akin, nadurog ang puso ko at nadismaya ako. Naisip kong hindi maaasahan ang anak ko at na walang saysay ang pagpapalaki ko sa kanya. Noong dinala ng aking anak ang apo ko para dalawin ako, gumaan ang loob ko. Pero nang hindi ko na naman siya pwedeng makita, dahil kinailangan kong iwasang maaresto ng CCP, nag-alala ako na hindi na ako kikilalanin ng anak ko at ang pag-asa kong sumandig sa kanya
para alagaan ako sa pagtanda ko ay nawasak. Nalugmok na naman ako sa pasakit at hindi ako makatutok sa pagsubaybay sa gawain ng iglesia. Pero ngayon, nauunawaan ko na ang ugat ng pasakit ko ay dahil nakontrol ako ng ideya na palakihin ang mga anak para alagaan ka sa iyong pagtanda. At hindi ako makapagpasakop sa kataas-taas ng kapangyarihan at mga pagsasaayos ng Diyos. Pagkatapos, nagbasa pa ako ng mga salita ng Diyos. Tungkol sa usapin ng pag-asam ng mga magulang na maging mabuting anak sa kanila ang kanilang mga anak. Sa isang aspekto, dapat malaman ng mga magulang na ang lahat ng bagay ay pinamamatnugutan ng Diyos at nakasalalay sa ordinasyon ng Diyos. Sa isa pang aspekto, dapat magtaglay ng katwiran ang mga tao. Ang panganganak at pagpapalaki ng mga bata ay pagdanas mismo ng mga magulang ng isang espesyal na bagay sa buhay. Marami ka nang nakamit mula sa mga anak mo at naranasan mo na ang mga kalungkutan at kagalakan ng pagiging magulang. Ang prosesong ito ay isang masaganang karanasan sa iyong buhay at syempre, isa rin itong hindi malilimutang karanasan. Pinupunan nito ang mga pagkukulang at kamangmangan na umiiral sa pagkatao mo. Nakamit mo na ang nararapat mong makamit sa pagpapalaki ng iyong mga anak. Kung hindi ka nasisiyahan dito at hinihingi mo na pagsilbihan ka ng iyong mga anak bilang mga tagapaglingkod o alipin, at hinihingi na suklian nila ang kabutihan mo sa pagpapalaki sa kanila sa pamamagitan ng pagpapakita sa iyo ng pagiging mabuting anak sa buong buhay nila, at alagaan ka rin sa iyong katandaan at ihatid ka sa iyong libingan, ilagay ka sa kabaong pagkamatay mo, umiyak ng may pighati para sa iyo, magluksa at ipagdalamhati ka sa loob ng 3 taon at iba pa, napapagbayarin ang iyong mga anak sa utang nila sa mga paraang ito. Kung gayon, ito ay hindi makatwiran at walang pagkatao. Sa usapin ng pagtrato sa mga magulang ng isang tao, tanging hinihingi ng Diyos sa mga tao na maging mabuting anak sa kanilang mga magulang at hindi niya hinihingi na suportahan ng mga anak ang kanilang mga magulang hanggang sa mamatay ang mga ito. Hindi binibigyan ng Diyos ang mga tao ng ganitong responsibilidad at obligasyon. Wala siyang sinabing ganito kahit kailan. Pinapaalalahanan lamang ng Diyos ang mga anak na maging mabuting anak sa kanilang mga magulang. Ang pagpapakita ng pagiging mabuting anak sa mga magulang ay isang pangkalahatang pahayag na may malawak na saklaw. Sa partikular na pananalita ngayon, nangangahulugan ito ng pagtupad sa iyong mga responsibilidad sa abot ng iyong kakayahan at mga kalagayan. Sapat na iyon. Ganoon lang iyon kasimple. Iyon lamang ang hinihingi sa mga anak. Kaya, paano dapat maunawaan ng mga magulang ito? Hindi hinihingi ng Diyos na ang mga anak ay maging mabuting anak sa kanilang mga magulang, alagaan ang mga ito sa pagtanda, at ihatid ang mga ito sa huling hantungan. Bilang mga magulang, dapat ninyong bitiwan ang inyong pagiging makasarili. At huwag hingin na sa iyo umikot ang buhay ng iyong mga anak dahil lang sa isinilang at pinalaki mo sila. Kung ang buhay ng mga anak mo ay hindi umiikot sa iyo at hindi ka nila itinuturing na sentro ng kanilang buhay, palagi mo silang pinagagalitan pagkatapos. Ginugulo ang kanilang konsensya. Sinasabing, isa kang walang malasakit na taong walang utang na loob. Hindi ka mabuting anak at suwail ka. At kahit matapos kitang palakihin ng napakahabang panahon, hindi pa rin kita maasahan. Ang palaging pagalitan ang iyong mga anak ng ganito at bigyan sila ng mga pasanin ay hindi tama.
Ang hingin sa mga anak mo na maging mabuting anak at samahan ka, alagaan ka sa iyong pagtanda at ilibing ka, at palagi kang isipin saan man sila magpunta, ay isang likas na maling paraan ng pagkilos at hindi makataong kaisipan. Ang ganitong pag-iisip ay maaaring umiral sa magkakaibang antas sa iba't ibang bansa o sa iba't ibang etnikong pangkat. Ngunit kung titingnan ang tradisyonal na kultura sa China, lubusang binibigyang diin ng mga Tsino ang pagiging mabuting anak. Magmula sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, palagi itong tinatalakay at itinuring ito bilang isang parte ng pagkatao ng mga tao at isang pamantayan ng pagsukat kung ang isang tao ay mabuti ba o masama. Siyempre, mayroon ding isang karaniwang kaugalian at pampublikong opinyon sa lipunan na kung hindi mabuting anak ang mga anak, hahamakin at kukondinahin sila at makakaramdam din ng hiya ang kanilang mga magulang at mararamdaman ng mga anak na hindi nila kayang tiisin ang bahid na ito sa kanilang reputasyon. Sa ilalim ng impluwensya ng iba't ibang bagay, lubharing nalalason ang mga magulang ng ganitong tradisyonal na pag-iisip. Hinihingi nila ng walang pag-iisip o pagkilatis na maging mabuting anak ang kanilang mga anak. Sa pamamagitan ng pagbabasa sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na mali ang ideya na palakihin ang mga anak para alagaan ka sa iyong pagtanda. Bilang mga magulang, ang pagpapalaki sa mga anak ay responsibilidad at obligasyon natin. Hindi natin ito dapat ituring bilang transaksyon sa ating mga anak. Dahil pinili nating isilang sila, may responsibilidad tayong alagaan sila. Gaya lang ng mga hayop na inaalagaan ang mga anak nito. Inaalagaan nilang mabuti ang mga ito hanggang sa kaya na nilang manatiling buhay ng sila lang. Ito ay pawang bahagi ng likas na pag-uugaling ibinigay ng Diyos sa kanila. Sinusunod ng lahat ng hayop ang kautosang ito para makapagparami at magpatuloy ang lahat ng nilalang. Hindi eksepsyon ang mga tao. Naisip ko kung paano ko pinalaki ang anak ko at nakita ko na isa itong proseso na pinagyaman ang karanasan ko sa buhay. Mula sa mga unang salita niya, hanggang sa mga unang paghakbang niya, sa pagpasok sa paaralan at pagtulong niya sa akin sa mga gawaing bahay, lahat ng ito ay nagbigay sa akin ng pakiramdam ng responsibilidad bilang isang ina. Tinulutan din itong mahinog ang pagkatao ko. Responsibilidad at obligasyon natin bilang mga magulang ang pagpapalaki sa mga anak natin. Hindi ito kabutihan. Pero dahil tinanggap ko ang tradisyonal na kuro-kuro na palakihin ang mga anak para alagaan ka sa iyong pagtanda, ginamit ko ang pagpapalaki ko sa kanya bilang isang pamalit para subukang makipagtransaksyon sa kanya. Iniisip na dahil pinalaki ko siya, dapat siyang magpakaabala at mag-asikaso sa akin pagtanda ko o kapag nagkasakit ako, at na kapag namatay ako, dapat ay bigyan niya ako ng magarbong libing. Ang pagpapalaki ko sa kanya ay pawang para tugunan ang mga interes ng laman ko. Hinihingi lamang ng Diyos na tuparin ng mga tao ang kanilang mga responsibilidad sa mga magulang nila ayon sa mga aktwal na sitwasyon nila. Hindi hinihingi sa mga anak na alagaan ang mga magulang nila pagtanda ng mga ito o para isaayos ang libing para sa kanila. Pero pinanghawakan ko ang mga tradisyonal na kuro-kuro na palakihin ang mga anak para alagaan ka sa iyong pagtanda. At pinalaki ko ang anak ko noong bata siya at aalagaan niya ako pagtanda ko. Kaya hiningi ko na akuin ng anak ko ang buong responsibilidad para sa buhay ko. Hindi ba't ganap itong wala sa katwiran at lubos na makasarili at kasuklam-suklam?
Tuwing nakikita kong hindi ako makakaasa sa anak ko, nadudurog ang puso ko at nadidismaya. At wala akong pag-asa sa buhay. Nagreklamo pa nga ako tungkol sa Diyos. Iniisip ko na sa kabila ng pananampalataya ko sa Kanya, mas malala pa ang buhay ko kaysa sa mga hindi nanampalataya. Palagi akong nag-aalala sa kinabukasan ko at hindi ako makatuon sa mga tungkulin ko. Nakita ko na ang tradisyonal na pangkulturang ideya na palakihin ang mga anak para alagaan ka sa iyong pagtanda ay pinipinsala at iginagapos ako. Dahilan para hindi ko makita ang kaibahan ng tama sa mali. Labis nakakatuwa ang ideyang ito. Pagkatapos, nagbasa pa ako ng mga salita ng Diyos. Nakatamo na ang mga magulang ng malaking kasiyahan at pagkaunawa mula sa kanilang mga anak sa proseso ng pagpapalaki sa kanila na siyang malaking kaginhawahan at pakinabang sa kanila. Pagdating naman sa kung magiging mabuting anak ba ang iyong mga anak sa iyo, kung makakaasa ka ba sa kanila sa anumang bagay, at kung ano ang maaari mong makuha mula sa kanila, ang mga bagay na ito ay nakasalalay sa kung nakatadhana ba kayong mamuhay ng magkasama at ito ay nakasalalay sa paunang pag-orden ng Diyos. Sa isa pang aspekto, ang uri ng kapaligiran kung saan namumuhay ang iyong mga anak, ang kanilang mga kalagayan sa pamumuhay, kung mayroon ba sila ng mga kondisyon para alagaan ka, kung sila ba ay maginhawa sa pinansyal na aspekto, at kung kaya ka ba nilang bigyan ng material na kasiyahan at tulong, ay nakasalalay rin sa paunang pag-orden ng Diyos. Bukod pa rito, bilang mga magulang, kung matatamasa mo ba ang mga material na bagay, pera, o emosyonal na kaginhawahan na ibinibigay sa iyo ng iyong mga anak, ito rin ay nakasalalay sa paunang pag-orden ng Diyos. Hindi ba totoo ito? Ang mga ito ay hindi mga bagay na maaaring hilingin ng mga tao ayon sa sarili nilang kalooban. Alam mo, may mga anak na hindi gusto ng kanilang mga magulang at ayaw ng kanilang mga magulang na manirahan kasama sila. Subalit pauna ng inorden ng Diyos na manirahan sila kasama ang kanilang mga magulang, kaya hindi nila magawang maglakbay ng malayo o iwan ang kanilang mga magulang. Makakasama nila ang kanilang mga magulang sa buong buhay nila. Hindi sila kayang itaboy ng kanilang mga magulang kahit pasubukan ng mga ito. Sa kabilang dako naman, may mga anak na may mga magulang na gustong-gustong manirahan kasama sila. Hindi sila mapaghihiwalay. Palagi silang nangungulila sa isa't isa pagkatapos nilang maghiwalay, ngunit sa iba't ibang kadahilanan, gaya ng pangingibang bansa para magtrabaho o pamumuhay sa ibang lugar pagkatapos mag-asawa, nahihiwalay sila sa kanilang mga magulang nang may mahabang distansya. Hindi madaling makipagkita kahit isang beses lang, at kailangan nilang maghanap ng tamang oras kahit man lang para makatawag sa telepono o makapag-video call. Dahil sa pagkakaiba ng oras o iba pang abala, hindi nila madalas na makausap ang kanilang mga magulang. Hindi ba't ang mga espesyal na sitwasyong ito ay pawang nauugnay sa paunang pag-orden ng Diyos? Hindi ito isang bagay na mapagdedesisyonan ng mga pansariling kahilingan ng alinman sa magulang o anak. Higit sa lahat, nakasalalay ito sa paunang pag-orden ng Diyos. Sa isa pang aspekto, inaalala ng mga magulang kung makakaasa ba sila sa kanilang mga anak sa hinaharap. Ano ang nais mong asahan mula sa kanila? Ang maghatid ng tsaa at magsalin ng tubig? Anong klaseng pagdepende iyan? Hindi mo ba iyon kayang gawin ng ikaw lang? Kung malusog ka at kaya mong kumilos at alagaan ang iyong sarili, na gawin ang lahat ng mag-isa,
Hindi ba't maganda iyon? Mabuting bagay ba kung kailangan kang paglingkuran ng iba? Talaga bang isang kaligayahan na matamasa ang pag-aaruga at pagiging naroon ng iyong mga anak, pati na rin ang paglilingkod nila sa iyo, kapwa sa hapagkainan, at sa iba pang gawain? Hindi lagi. Kung hindi ka makakilos, at talagang kinakailangan nilang paglingkuran ka sa hapagkainan at sa ibang gawain, iyon ba ay kaligayahan para sa iyo? Kung makakapili ka, pipiliin mo bang maging malusog at hindi mangailangan ng aruga mula sa iyong mga anak? O pipiliin mo bang maging paralisado sa kama habang kasama mo ang iyong mga anak sa tabi mo? Alin ang pipiliin mo? Hindi hamak na mas magandang maging malusog. Kung mabubuhay ka man hanggang 80, 90, o kahit 100 taon, kaya mo pa rin patuloy na alagaan ang sarili mo. Isa itong magandang kalidad ng buhay. Bagamat tumatanda ka man, bumabagal man ang iyong pangunawa, mahina man ang iyong memorya, humihina ka mang kumain, mas mabagal man at hindi na gaanong maayos ang paggawa mo sa mga bagay-bagay, at hindi na gaanong komportable ang paglabas, maganda pa rin na kaya mong asikasuhin ang iyong sariling mga pangunahing pangangailangan. Sapat na ang makatanggap ng tawag mula sa iyong mga anak paminsan-minsan para kumustahin ka nila, o na umuwi sila at samahan ka kapag may mga okasyon. Bakit ka hihingi ng mas marami pa sa kanila? Palagi kang umaasa sa iyong mga anak. Magiging masaya ka lang ba kapag naging alipin mo sila? Hindi ba't makasarili na isipin mo ang ganoon? Pagkatapos mabasa ang mga salita ng Diyos, bigla kong nakita ang liwanag. Kung matatamasa man sa buhay ng isang tao ang pag-aalaga at pag-aasikaso ng kanyang mga anak, o gaano mang material o emosyonal na kaginhawahan ang makukuha niya sa mga anak niya, ay pawang nakadepende sa pag-orde ng Diyos. Hindi ito nangyayari dahil lamang ginusto natin ito. Halimbawa, ang kuya ko, may 5 siyang anak. Pero noong may sakit siya, wala ni isa sa kanila ang nandoon para alagaan siya. Sa huli, ang asawa ko ang nag-alaga sa kanya hanggang sa mamatay siya. Sa pagbabalik tanaw ko, hindi maganda ang kalusugan ko habang ginagawa ko ang tungkulin ko sa nakalipas na ilang taon. Ilang beses akong inatake sa puso. At sa bawat pagkakataon, ang Diyos ang nagprotekta at nagligtas sa akin sa panganib. Minsan, bigla akong nakaramdam ng pananakit sa dibdib at parang tumigil sa pagtibok ang puso ko. Nahilo ako. Hindi talaga ako makakilos at inakala kong baka mamatay ako. Sa puso ko ay nanalangin ako sa Diyos. O Diyos, nasa mga kamay mo ang buhay ko. Kahit na mamatay ako rito ngayon, handa akong magpasakop sa kataas-taasang kapangyarihan mo. Nang sandaling iyon, bumalik mula sa ibang bayan ang nakababatang brother mula sa pamilyang nagho-host. Doktor siya at nagsagawa siya ng acupressure sa akin. At pagtagal-tagal, hindi na masyadong masama ang pakiramdam ko. Nakita ko kung paano isinaayos ng Diyos ang mga tao, pangyayari, at bagay-bagay sa palibot ko para tulungan ako. At alam ko na ito ay ang kamangha-manghang proteksyon ng Diyos. Sa pag-iisip ko nito, kahit sa mga pagkakataong kasama ko ang anak ko habang may sakit ako, ganoon pa rin naman ang pagdurusa ko. At kung gusto ng Diyos na kunin ang buhay ko, walang magagawa ang anak ko, kahit nakasama ko pa siya. Nasa mga kamay ng Diyos ang kapalaran ko, at ang kalusugan ko ay nasa ilalim din ng kataas-taasang kapangyarihan at mga pagsasaayos ng Diyos.
Gayun din, dapat kong pasanin ang responsibilidad para sa sarili kong buhay. Hindi ako dapat umasa sa anak ko sa lahat ng bagay at dapat kong haraping mag-isa ang buhay nang wala siya. Iyon ang katwirang dapat na taglay ng mga magulang. Matapos mapagtanto ito, mas nagliwanag ang puso ko. Nagbasa pa ako ng mga salita ng Diyos at nagkamit ako ng kaunting kabatiran sa pagiging kakatwa ng paghahangad sa magarbong libing at pagkakaroon ng mga anak para lamang maihatid sa huling hantungan. Sabi ng makapangyarihang Diyos, iniisip ng mga tao ang pagkakaroon ng mga anak sa tabi mo para ilagay ka sa kabaong, para bihisan ka ng kasuotang panglibing, para lagyan ka ng make-up, at maghanda ng isang marangyang libingan ay isang dakilang bagay. Kung mamamatay ka nang walang sino mang maghahanda ng iyong libing o maghahatid sa iyo sa libingan, para bang ang buong buhay mo ay hindi nagkaroon ng wastong pagwawakas. Tama ba ang ideyang ito? Sa panahon ngayon, hindi na masyadong binibigyang pansin ng mga kabataan ang mga ganitong bagay. Pero mayroon pa ring mga tao sa mga liblib na lugar at mga nakatatanda na may maliit na kabatiran ang naniniwala na dapat alagaan ng mga anak ang kanilang mga magulang pagtanda ng mga ito at ihatid ang mga ito sa libingan. Ang kaisipan at pananaw na ito ay malalim na nakatanim sa kanilang puso at gaano ka man magbahagi tungkol sa katotohanan, hindi nila ito tinatanggap. Ano ang huling kahihinatnan nito? Ang kahihinatnan ay lubos silang magdurusa. Matagal nang nakatago sa loob nila ang tumor na ito at lalasunin sila nito. Kung huhukayin nila ito at tatanggalin, hindi na sila malalaso nito at magiging malaya na ang kanilang buhay. Ang anumang mga maling kilos ay pinangungunahan ng mga kaisipan at pananaw na wala sa katwiran. Halimbawa, takot ang isang tao na mabulok sa kanyang bahay pagkatapos niyang mamatay. Kaya palagi niyang iniisip na, kailangan kong magkaroon ng lalaking anak. Paglaki ng anak ko, hindi ko siya pwedeng hayaang masyadong lumayo. Paano kung wala siya sa tabi ko kapag namatay ako? Kung walang mag-aalaga sa akin sa pagtanda ko o maghahatid sa akin sa libingan, iyon ay magiging isa sa mga pinakamalaking pagsisisi ko sa buhay. Kung mayroon akong isang tao na gagawa nito para sa akin, hindi magiging walang saysay ang buhay ko. Magiging isang perpektong buhay ito. Ano man ang mangyari, hindi pwedeng kukutsain na lang ako. Hindi ba't isa itong bulok na ideolohiya? Ito ay lipas na at bulok. Masyado nitong binibigyang importansya ang pisikal na katawan. Ang totoo, ang pisikal na katawan ay walang halaga. Pagkatapos maranasan ang kapanganakan, katandaan, karamdaman at kamatayan, wala nang natitira. Kapag nakamit mo ang katotohanan at kaligtasan habang nabubuhay, saka ka lang maaaring mabuhay magpakailanman. Kung hindi mo nakamit ang katotohanan, kapag namatay at naaagnas na ang katawan mo, wala nang matitira. Kahit gaano pa kabuti sa iyo ang mga anak mo, hindi mo na ito matatamasa. Kapag namatay ang isang tao at inilibing siya ng kanyang mga anak nang nasa isang kabaong, may mararamdaman bang anuman ang lumang katawang iyon? Mapapansin ba nito ang anumang bagay? Wala itong anumang pandama. Pero sa buhay, masyadong binibigyang importansya ng mga tao ang usaping ito. Malaki ang hinihingi nila mula sa kanilang mga anak pagdating sa kung maihahatid ba sila ng mga ito sa libingan na isang kahangalan, hindi ba? Napakalinaw ng mga salita ng Diyos. Pagkamatay ng isang tao, umaalis ang kaluluwa niya. Wala nang bakas ng buhay ang katawan niya at nabubulok sa loob lang ng ilang araw.
Kahit na magsuot ng damit pangluksa ang mga anak at apo niya, at gaano man kagarbo ang libing, wala nang pakiramdam ang katawan niya, at wala na siyang malalaman. Napakahangal na humingi ng isang magarbong libing pagkamatay. Gayunpaman, masyado kong sineryoso ang bagay na ito. At noong mas pinili ng anak ko ang asawa niya kaysa sa akin, nag-alala ako na isang araw ay baka mamatay ako dahil sa malalang sakit. At kung walang maglilibing sa akin, magtatapos ang buhay ko ng hindi perpekto at miserable. Tunay nakakatuwa ang mga kaisipan ko na ito. Sa katunayan, sa mga huling araw, ipinapahayag ng Diyos ang katotohanan. Nilalayong maisagawa sa mga tao ang katotohanan, at sa paghahangad lamang sa katotohanan, saka makapamumuhay ang mga tao ng makabuluhan at mahalagang buhay. Itinatakda ng Diyos ang kalalabasan ng isang tao, batay sa kung nagtataglay ba siya ng katotohanan. Sa pagkakamit lamang ng katotohanan at pamumuhay ayon sa mga salita ng Diyos, saka matatanggap ng isang tao ang buhay na walang hanggan at madadala sa magandang destinasyon. Kung hindi hinangad ng isang tao ang katotohanan o naghanda ng mabubuting gawa habang siya ay nabubuhay pa, gaano man kagarbo ang kanyang libing, mapupunta sa impyerno ang kaluluwa niya. Sa pananalig ko, dapat kong isipin kung paano hahangarin ang katotohanan, kung paano hahangarin ang pagbabago sa disposisyon ko, at kung paano gagawin ng maayos ang tungkulin ng isang nilikha. Tanging kapag nakamit ng isang tao ang pagsang-ayon ng Diyos, saka siya makapamumuhay ng isang buhay na puno ng halaga at kabuluhan. Gaya ng sinabi ng Diyos, ang totoo, ang pisikal na katawan ay walang halaga. Pagkatapos maranasan ang kapanganakan, katandaan, karamdaman at kamatayan, wala nang natitira. Kapag nakamit mo ang katotohanan at kaligtasan habang nabubuhay, saka ka lang maaaring mabuhay magpakailanman. Isa akong mananampalataya sa Diyos, at kung hahangarin ko ang kaluwalhatian pagkamatay ko, at aasa ako sa mga bagay na ito para mabuhay, gagawin ako niyon na isang hangal at isang hindi mananampalataya. Kung paano ako tinatrato ng anak ko ay pawang nasa pagtatakda ng Diyos. Kahit na hindi niya ako alagaan hanggang sa kamatayan ko at hindi niya isaayos ang libing ko, dapat pa rin akong magpasakop sa kataas-taasang kapangyarihan at mga pagsasaayos ng Diyos. Ito ang katwirang dapat ay mayroon ako. Tayo ay nasa isang kritikal na sandali para sa pagpapalawak ng Ebanghelyo ng Diyos. At ang dapat kong gawin ay pahalagahan ang oras na mayroon ako ngayon, gawin ng praktikal ang tungkulin ko, sangkapan ang sarili ko ng mas maraming katotohanan at patotohanan ang Diyos, at mag-ambag ng bahagi ko sa pagpapalawak ng Ebanghelyo ng kaharian. Ngayong naunawaan ko na ang mga bagay na ito, mayroon na akong tamang layon at direksyon sa buhay. Nararamdaman ko ang kalayaan at paglaya sa puso ko, at hindi na ako naaapektuhan sa tungkulin ko. Hanggang dito na lamang ang programa ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli.